So, why hike Mount Pinatubo? It's perfect for beginners dahil ang difficulty level nito ay 4 out of 10. Aside from its beautiful sceneries, maganda din na malaman natin yung history nito through the local guides, why it was called the Beautiful Disaster. Kaya tara na, mag-hike at tabingin ang ganda ng kalikasan ng Pilipinas. Alam mo ba na ang Mount Pinatubo na matatagpuan sa pagitan ng Zambales, Tarlac at Pampanga ay halos hindi napapansin noon? Tahimik lang ito, natatakpan ng kagubatan at halos walang may alam na isa pala itong bulkan. Pero noong June 19, 1991, bigla itong sumabog and it became one of the biggest volcanic eruptions of the 20th century. Ang dating bunganga ng bulkan ay isa na ngayong crater lake. Turquoise ang tubig, malamig, at napapalibutan ng matatarik na bato. Ayon sa mga eksperto, unti-unti itong napuno ng ulan matapos ang pagsabog. At sa pag-akyat, makikita rin natin ang Aita community, ang mga katutubong naninirahan sa Mount Pinatubo. Dito rin kinunan ang pelikula ng Katniel na Crazy Beautiful You. Kaya kung fan ka ng Katniel, definitely worth visiting. Dito kami sa McDonald's, 12 a.m. Time check tayo. 12:05. Okay, 12:05 paalis na yung van natin. I'm with sadness. Guys, mag-stretching. Hello! Hey, welcome to our vlog, our first vlog ever as a vlogger. Yan. Yarn. Anong ginagawa mo today? Kamusta ka naman? Oh! Hello! Hi! Maura up! Yes! Ganda! Ay, isa pa. Hindi nakaka-demure to. Kaya nga eh. Yan. Yan. Dito kami nag-book sa Soul Trekkers. For 2,899 pesos per head. Included dito yung van transfer, tour guide, 4x4 ride, personalized bag tag, registration, and environmental fee. Not included naman yung breakfast and lunch. Kaya, need magdala ng pocket money. Paalala lang, every hike natin dito sa Pilipinas, always remember, leave no trace. Bawal magtapon kung saan-saan. Also, have your own pacing pag nag-hike or nag-trek. Pag napagod na, pwede naman tumigil para magpahinga at kumain. Ganyan. Saan mo yung hat mo, tas naka-side? Ara-ara ka dyan. Model ng lahar. Gusto mo close up? Yeah. Model. Oh, ganda! Ganda! Ah! Smile! Yeah. Remove cap. One, two, three. Nakakainis! 1, 2, 3. So, what's in my bag? The hiking version. So, this bag is from Decathlon. Una hiking gears.
itong pole. Very important. Next, the trail snacks. First, banana, orange, almonds, apple, and chocolates. Wow. Ayan. Marami tayong snacks kasi tatlo kami. And then very important, ito talaga, water. Kasi inumin siya ganito. Hydrated lalo na sa Mount Pinatubo kasi mainit. Part ng ng hiking gears is yung hat. So protect tayo from the sun. And then the Kikay essentials. Nandito yung yung mga sunblock, mga anek-anek. Another camera. So may camera tayo doon. May camera dito. Then shades. Makikita nyo din dito, meron ako nakalagay na hindi ko alam kung tawag dito pero yung parang cling, para nakalagay yung sandals ko kasi ngayon, wearing shoes. Yan. Para pag gusto ko na magpalit kasi yung trail doon is may river. Papalitan ko na siya ng sneakers. So, nandito lang siya kasi madumi so sa labas na. Power bank, very important if you need some medication. So, ayan guys, walang signal dito. So, yung mga pegs nyo ng photo and video, kung ako sa inyo, i-download nyo na siya sa phone para at least pag nandito kayo, i-review nyo na lang. That's it for my hiking bag. Ito yung first adventure for the first quarter of 2025. Finally! Ang sarap ng tubig. Pwede naman magbabad dito konti. Pababa na kami ngayon. Sobrang ganda ng view sa Mount Pinatubo kanina. Para siyang painting. Sige, huwag ka na naman tumingin sa dinadaanan mo. Tapos, trail difficulty, I think 3 out of 10. And kailangan din yung fitness level. Medyo mag-warm up, mag-jogging, or walk-walk. Kasi syempre pataas to, pababa. Ganyan, tapos mabato-bato. Sa state ng katawan ko dati, wala natin. Iniwan ko na kayo dun. So if magaganitong adventure, recommended talaga is to warm up your body para hindi siya mabigla. Pagka sanay ka na talaga, madali na to sa'yo. Okay. Ay, quick history, Mount Pinatubo, sumabog siya noong 1991. So, 30 years yon bago siya sumabog. Kaya, siguro sobrang lakas niya na sobrang galit na galit. Ganyan. Zambales, Tarlac, Pampanga, inabot ng lahar. Kasi sobrang lakas niya talaga. So, isang beses lang naman siyang pumutok. Pero, based on ChatGPT, 6 times siya na may mga pagputok. Ayan. Pero ngayon, naging tourist spot na siya and sobrang ganda niya na. Puntahan nyo na lang and have some adventure. Hello guys. Malapit na kami gumapang. Bakit po ganyan? Bakit may mga tabas-tabas? Ang ganun, parang landslide. Agos. Okay, get. Agos ng tubig. Ayan, nakikita. How's your experience for today? I think my face says it all. The face will talk. So, you can see it already. How's your experience? My experience, I think I'm a bit mabitin. Oh. Yan, I'm a bit mabitin. Siguro kasi yung pinanggalingan ko mga pulags. Pero I like the view and also the view ng paakyat tsaka pababa. It helps na ma-fresh ka kapag may tubig kang nadadaanan. Lalo na sila, nagdadaw kasi sila since naka-sleepers lang. Sandals lang. So, siya, additional refresher. Since, ayan na to, mainit to, nakikita nyo, naarawan kami. Ang ating Disney princess. Lang, nakikita nyo yan? Hi! Hi! Nasa 7-Eleven na tayo, guys. Okay, pakita natin ang 7-Eleven. 7-Eleven Mount Pinatubo. Hotdog, chicken, morning drinks, ayan. Fresh from Japan. Ano to? Quick.
Quick. Gusto ko ng cold water. Gusto mo ng cold water? Go, guys. Paano ba siya gawin ngayon? I'm Rona. Baba na kami ngayon ng Mount Pinatubo. And dito mo naman. So, bakit pa kami nagta-travel? Kasi, ganito siya. This is how I see it. Work and lifestyle. Work and travel, work and life. Kung ano man tawag nila doon. Kailangan kasi natin siyang balansehin, pero dapat laging mas una yung work. So, kung ang work nyo is work, kaya here. So, syempre, earn income, tapos saka nyo isabay yung lifestyle. And then, kapag okay na ulit, work, mataas yung income, habulin nyo ulit yung lifestyle niyo. Hindi siya pwedeng na lifestyle ka muna bago yung pera. Laging una yung, yung work. Why I travel? Kasi, siya pause. Hindi siya being unproductive. Kasi, every time na I travel, even if it's solo, with friends, with family, it's an investment. Investment yung mga ganitong experience kasi yung pera mababalik natin, yung oras hindi na. Once you experience thing, you learn. It's a different type of university. Like for example, nagpunta kami ng Mount Pinatubo, nagpunta ng Mount Pulag. We learn from people we meet. Kasi outside siya ng ng circle natin, outside siya nung kinalakihan natin na sa school or mga namimit natin sa family, and then you get to know people from different industry, from different locations. Iba-iba talaga yung perspective. So, ang wide ng range ng pwede mong matutunan sa kanila. Even walang age dito, walang race, foreigner man yan. You'll learn a lot from them. And then one more thing I love, when you get out, lalo na dito, walang signal, wala ka talagang choice to get out sa sa digital world and connect with nature, connect with the people around you. So that's I think that's privilege. And ayun, ito, pwede naman, I suggest sa mga mag-start pa lang mag-travel, you start from where you are, kung ano yung kaya ng resources, kung ano yung kaya ng pera, kung nasaan ka. Kasi ako, I started cafe. Or taga Cavite ako, nag-start ako, nagbabas lang ako to Tagaytay. Ito yung work, kumikita. From Tagaytay, local travel like Bohol, Cebu, Boracay, Palawan. And then work ulit, habol ng lifestyle, punta na ng international, like Japan, Korea, Singapore, kung saan-saan man yan. Tapos balik ulit ng Pilipinas kasi kailangan nating magtrabaho. And if you have any questions, just comment down below. Sasagutin ko lahat for the next vlog. Peace out. See you on my next adventure.